Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction patungkol dito sa aking napanood na live, no, ni Marilyn Chang, no, na kanyang mga binulgar. Nag-aaway sila ngayon ni Canoli, no. Andyan si Canoli, sinabing sasampahan ng kaso si Marilyn Chang. Andyan naman si Marilyn Chang, ang atake naman ni Marilyn Chang yung pagbubulgar patungkol doon sa kung paano di umano naging traidor dito sa loob ng Kalingap si Canoli. Binasa niya yung kanyang yung kanilang conversation, no? And may mga katibayan dito si Marilyn Chang kung paano di umano naging traidor dito sa loob ng Kalingap si Canoli. Pero bago ang lahat, no, bago tayo dumako dito sa ating pag-uusapan, shoutout muna kay Kuya Val Kated na kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Haramilyon, Tita Kong Vayots, kay Manay Tere ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating exciting na pag-uusapan. Excited na bang lahat? Pero bago ako magbigay ng aking komento, kuro-kuro, no? Meron akong audio clips iparirinig sa inyo. Ito'y galing doon sa live ni Marilyn Chang. Besh Marilyn, no? Pahiram ako dito sa video clips sa audio clips na aking iparirinig sa kanila para malaman nila yung mga sinabi mo dito patungkol dito sa kay Canoli. Then after natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara, mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin. Canoli, umpisa natin kung sino sinungaling dito. Magsampalan tayo ng resibo, tingnan natin kung sino hindi mapapahiya. Magsasampa ka ng reklamo sa Philippine Embassy pa, sa Philippine Consulate? Huwag ako, Canoli, baka hindi ka makabalik sa England, hindi ka pa naman English citizen, ano? Umalis ka ng Kalingap dahil pinalahura ka ng striker. Galit na galit ka, di ba? Yun ang dahilan yun din ang dahilan mo na gusto kang umalis sa Kalingap. Binalahura kayo ng striker. Hi sis, pwede ba send ang clip ni Hasa? Kukuha ko niya sasagot ko sa kanya. O, di ba? O, ito to. Ayan, ha? Dito lahat sa akin pinag-usapan natin, ha? Ayan, kasama mo na. Sama niyo na. Ganun lang. Sabi ko, sorry brad, nakita ko lang ang text mo. Dito tayo. Salamat sis, hindi daanin ko sa good vibes yung pagsagot ko sa kanila. Plano talaga nila yan, nasira na naman ako. No? Kasi nung sinabi ko kay Kuya Bal na pag ako ay nasa Rosiel, bilang reactor magkakagulo daw. Tama naman talaga. Dahil alam mo, Canoli, nakita naman natin, no, kung saan meron kang issue. Kalingap. Kaya siguro sinabihan ni Kuya Bal, siguro malalag na huwag kang pasaliin sa Trump. Sabi mo pa dito, ha? Nako, ang Kalingap, basta mag-Christmas, daming budol. Daming naman nag-message sa akin, na-block ko silang lahat. At saka wala akong plano na bumalik pa sa Kalingap. At isa pa tahimik na sa Rosiel.com. Walang magulo. Ginamit mo lang ang baral ng Rosiel at Ruel o Malalag. O, sis MC, nabanggit niyo na tungkol sa pagsasampa ng kaso kay Ria? Kasi, ikaw, mismo, ang nasa likod, yung pagplano ng pagsampa ng kaso ni Ria, dapat doon sa Kalingap. Dahil may kilala kayong tulpo, member. No? So, dito natin nakikita kung gaano ka kasama. Dahil ayaw mong ipaalam sa mga tao na kayo nasa likuran sa pagsasampa ng kaso para kay Ria laban sa Kalingap. Ito ha? Ay, sis MC, ang taas ng views ko ngayon sa Rosiel. Kaya maraming salamat talaga sa iyo na nag-advise ka na kay Dudong Will kami sumuporta. Diba? Nung hinikayat ko kayo, dahil nagreklamo ka, no? Na gusto mo nang umalis, dahil galit na galit kayo, binalahura kayo ng strike, yun ang ngayon kasama mo. Nagpasalamat ka. Wala na silang kalayaan na nasisilip gamit na gamit na nga nila si Joy. Ikaw, hindi mo ba gamit na gamit? Sabi mo dito, wala na silang kalayaan. Lahat nasisilip gamit na gamit na nga nila si Joy. Ikaw, hindi mo ba gamit na gamit? Na bawat live mo, gamit na gamit mo ang pangalan Joy Diwata. Bawat live mo, pinagkikitaan mo ang pangalan ni Joy Diwata. Lagi sabi nila may ay utang na loob sa Kalingap. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi ba puro panunumbat? So kung ano nakikita mo doon sa Kalingap, ganun din ang ginagawa mo, Noli. Rhodes. Lagi nila sabi, ha? Ay utang na loob sa Kalingap, pero hindi nila naisip na pinagkakitaan nila ang beneficiary. Hindi ba kumikita ka rin sa beneficiary kung saan pirmi mong content? Inakusahan mo pa dito mga Kalingap, ha? Dito. Di na nga sila nagbibigay ng tama para sa beneficiary ng barrel, puro sa bulsa na lang nila. O ayan o, ikaw mismo nagsalita dito, no? Na nasa bulsa na nila lahat. Ngayon, pag binalakan kita doon sa mga palipad mo, na ibinulsa mo, ay, hindi ko sinasabing lahat doon. Na ibinusa mo rin ang mga kinikita mo sa paglalay mo dito kay Judy Diwata at mga reaksyon mo dito sa Kalingap. So nasaktan ka. Habang binibitawan mo salita dito, ha? Ibibigay ko to kay Kalingap Rap at Kuya Bal, no? Pagkaso mo. Pagkaso sa inyo, no? Ibibigay ko yan to screenshot na to.
na hindi po lahat hindi nabibigyan ng tama para sa benepisyo ng viral, puro sa bulsa na lang nila. Ito akusasyon nito sa kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal Santos Matubang. Naka-screenshot na po yan, ha? Bibigay ko yan kay Kuya, ibibigay ko yan kay Kalinga Prab. At ikaw ang nasa likuran ni Rhea sa pagpa-asikaso na magpatulpo si Rhea ng panahon na ito. Ng panahon na ito, kayo ang nasa likuran. Bakit ko alam yan? Bakit ko alam yan? Dahil ang sponsor ni Rhea mismo nagsabi sa akin na kayo ay araw-araw nag-uusap. Alam mo na kung sino yan. Kayo ang nagplanong ipatulpo si Kuya Bal at Kalinga Prab nang na-issue si Judy Diwata, na-issue na nagsalita si Rhea dito, kapatid ni Judy Diwata, patungkol doon sa problemang meron ang Kalingap. Bulgaran tayo kung gaano kakasama. Kung gaano mo tinraidor ang Kalingap. Hindi sana ito lalabas kung hindi mo ko binabasag ang sinungaling. Dahil lalabas ito ngayon at isasampal ko yan dito sa mukha mo, dito sa social media. So yun mga sangkay, mga kalinga, pati napakinggan no, yung audio clips na aking ipinarinig sa inyo. Muli credit dito kay Marilyn Chang. Besh no, pahiram ng audio clips mo. Medyo binilisan ko lang to, naka-speed to. Hindi ganyan ang pagsasalita kabilis no, ni Marilyn Chang. Kundi pina-speed ko lang to. Pinabilis yung speed niya. Dito nag-umpisa ito sa yung away ngayon ni Marilyn Chang at saka ni Canoli. Dahil nga sinabi dito sa live ni Marilyn Chang na di umano yung mga palipad at yung kinita ni Canoli dito noon nung nandito sa Kalingap, ibinulsa na imbis para sa kay Joy. Ibinulsa at umalma dito si Canoli. And nakita natin na merong live, may sagot dito si Canoli. Hindi lamang live, kundi meron pa siyang in-upload na video na siya ay pumunta sa Philippine Embassy, no? Doon sa kung nasaang lugar siya ngayon, nasaang bansa siya ngayon. Sabi niya, nagsampa siya ng kaso or reklamo patungkol dito kasi nakalagay kaso sa kay Marilyn Chang at sa iba pang mga nambabalahura daw sa kanya. So, yan ay ipinakita niya, hindi naman natin sinasabi na yan ay totoo. Hindi natin sinasabi na yan ay hindi totoo kasi nakita natin nagpunta siya. Pero yung tanong dito, bakit hanggang doon lang ang ipinakita niya nung nasa pintuan siya ng Philippine Embassy? Sabi niya, bawal mag-video. Well, pwede, bawal mag-video. Pero, kung ikaw ay talagang reklamo na doon, sampa ng reklamo, siguro naman may form yan na fill upan, no? Siguro naman pwede mong picturean yung form na yon na reklamo na yung fill upan at isasubmit doon. So, para merong katibayan. Kasi syempre, ang iba hindi maniniwala dyan, no? Nasasabihin na, nagpunta ka lang dyan, nag-video ka lang dyan. Walang katibayan na siya may fill upan form, na siya nagreklamo, and siguro naman mayroong receiving copy yun. No, pag ikaw ay nagsampa ng kaso, mayroon kang kopya para sa iyo. Dapat ipinangalandakan yon. Ipinakita, ito yon, nagsampa na ako. So, hindi ko sinasabing hindi totoo. Hindi ko rin naman sinasabing ito'y totoo. Ang sinasabi ko lang, dapat kung ganito, ipinakita mo na nandiyan ka, nagsasampa ka ng kaso, dapat ipinakita mo yung receiving copy na ikaw ay nagsampa ng kaso at reklamo sa isang tao para may katotohanan. Kasi sa totoo lang, ito'y na natin dito sa social media at kahit sino, no? Na pag ipinangalandakan mo dito sa social media na ikaw ay magkakaso, bakit kailangan mong ipangalandakan? 'Di ba? Para makapag-ready yung tao? 'Di ba dapat tahimik lang? Tahimik na gumagalaw lang dapat yung isang tao kung ikaw ay may katotohanan na may ginagawa kang action laban doon sa tao. So balik tayo dito sa na ito, no? Mayroong conversation si Marilyn Chang na ipinakita at binasa, no? At maririnig natin diyan yung ibang conversation nila patungkol dito kung paano di umano, ito yung sabi ni Marilyn Chang na naging traidor dito sa loob ng Kalingap si Canoli nung time na siya nandito pa. Sabi niya, umalis ng Kalingap kasi binabalahura ng strikers, which is true yan. Alam natin ang dahilan at yan ang laging ipinangangalandakan noon ni Canoli na kaya siya umalis dito sa loob ng Kalingap dahil binabalahura siya ng mga strikers. At ipinagtanggol ko pa yan siya noon. Ipinagtatanggol ko yan siya noon nang binabalahura siya ng mga strikers. Pero ngayon,
Anong nangyari? Bakit sila'y magkakampi na ngayon? Di ba kung ikaw ay binalahura, binastos ng mga tao, maaatim mo pa ba? Na kung ano, na hindi makain yung mga sinabi sa iyo ng mga tao na yan. Nung mga panahon nung kayo'y magkakalaban. Pero bakit ngayon? Kinain mo lahat ng mga sinabi sa'yo na masasama niyang mga tao na yan. Diba? Kaya ka nga umalis sa Kalingap dahil lagi mong sinasabi, hindi ka ipinagtatanggol ng Kalingap sa mga taong nambabastos at nambabalahura sa iyo. Pero bakit ngayon magkakasama kayo? Diba? Kung ikaw isang tao na meron kang paninindigan sa sarili mo, na ops, binalahura ako nitong mga taong ito, never ko silang kakausapin pa, never pa ako dito makikipagbanding pa sa kanila, dahil baka pagdating ng araw muli, balahurain ako nito. At baka pagdating ng araw, yung mga nasasabi ko sa kanila, laban sa mga taong mga taong ano nila ngayon, hindi nila kakampi, baka ibulgar muli. Kagaya dito ngayon kay Marilyn Tiang. Yung ginagawa, no? Kaya mahirap talaga dito sa social media. Yung makikipag-close ka sa mga sa tao na hindi mo naman talaga, never mo pang na-meet, never mo pang nakakausap lang kayo through phone, no? Pero hindi mo kilala yung tao. Kaya never ako nakipag-close sa mga tao dito sa social media, and sasabihin ko kung ano yung mga lihim at sikreto ko, kung ano yung mga hinaing ko patungkol dito. Dahil baka pagdating ng araw, ibulgar ka. Ito na nga yun. Ito yun yung nangyayari ngayon kay Marilyn Tiang at saka kay Canoli. Na ibinubulgar yung kanilang mga conversation noon. Na yung kanilang mga sinasabi laban doon sa mga tao, ibinubulgar ngayon. Mahirap yun. No? Lalo na mayroong ebidensya kagaya nito kay Marilyn Tiang. At sa totoo lang, ito si Marilyn Tiang, wais na tao ito. Sa edad niyang yan, no, alam niya na makipaglaro dito sa social media. Alam niya makipaglaro. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Kaya saludo ako dito no. Meron siyang mga panlaban dito. At yung kanyang mga sinasabi, no, merong mga katotohanan. Kasi ito yung pagbubulgar niya dito. Meron siyang resibo. Kaya ko nasabi na merong katotohanan yung kanyang sinasabi kasi meron siyang resibong ipinapakita. Dito, ito yung dapat. Pag ikaw ay nag-akusa sa isang tao, kinakailan meron kang resibo na ipapakita para maniwala yung mga tao sa iyo. Sabi pa niya dito, ang Kalingap pag Christmas, madaming budol, daming nangihingi. So parang isinusumbat din niya dito, no, yung mga taong nangihingi. And sabi pa niya dito, blinak niya. So ibig sabihin, wala kang naibigay sa mga taong nangihingi sa iyo kasi blinak mo. So kung wala ka rin din lang naman naibigay, bakit mo pa kailangan sabihin ito? 'Di ba? Kung meron kang naibigay, pwede kang magsalita ng ganito, na may mga budol, no? Nabudol ka. Pero nasa sayo na rin yon kung ikaw ay magpapabudol. Sabi pa niya dito, nabanggit daw ba ang pagsasampa ng kaso ni Rhea? Siya ang nasa likod sa pagpapatulfo at pagsasampa ng kaso sa Kalingap. Parang ito yung naging highlights dito, no? Ito yung kinuha ko dito na highlights. Patungkol dito, kung sino ang nasa likuran nung nabalitaan natin yung mga naririnig natin, nababalitaan natin na may magsasampa daw ng kaso laban sa Kalingap. Nung time na si Rhea, ito si Rhea si Rhea ito yung kapatid ni Joy. Na alam natin, hindi natin noon nakukumpirma kung sino yung mga tao na nasa likuran dito kay Rhea. Alam natin na si Rhea nagra-rant dito sa social media noon. And ang kanyang mga pinapatamaan ay Kalingap. Although hindi niya tahasan, no? Pero yung kanyang mga patama, alam na alam natin Kalingap. And alam natin, ngayon natin nalaman
kung sino talaga yung mga taong nagsulsul at nasa likuran dito kay Rhea. Sabi pa niya dito, ayun, masayang-masaya siya na mataas ang views niya nung nasa kay Ruel, no? Masayang-masaya siya kasi di ba lumipat ito doon sa kay Ruel nung umalis dito sa Kalingap, doon sa community ng Rochelle, nagpabango, nagbigay ng pera, nagbigay ng kung ano, pero hindi rin nagtagal dahil binawalan siya doon. Dahil ang Rochelle noon, sina Ruel noon, ay under pa rin ng Kalingap. So, hindi siya nagtagumpay doon. Gamit na gamit daw ang ng Kalingap si Joy. Ito yung rebuttal sa kanya ni Marilyn Chang. Ang tinanong siya, bakit ikaw daw ba? Hindi mo rin ba ginamit si Joy? Hindi mo rin ba gamit na gamit si Joy nung mga panahon na nandito ka sa loob ng Kalingap? Di ba? Kaya ka nga nakilala eh. Dahil sa kay Joy. Dahil naging sponsor kayo ni Joy, kaya ka nakilala. Kaya ka nagkaroon ng mga sponsors na lumapit sa iyo. Kaya ka nagkaroon ng mga viewers. Kaya ka nagkaroon ng subscribers dahil sa kay Joy. Kaya wag mong isasabihin dito na gamit ng Kalingap si Joy. Dahil sa totoo lang, kung sino man ang mas may karapatan sa kay Joy, Kalingap. Dahil beneficiary ng Kalingap si Joy. Para sabihin mo na gamit ng Kalingap si Joy, parang tama nga ang sabi ni Marilyn Chang dito, na mas ikaw ang mas ginamit mo si Joy dito nung mga panahon na nandito ka sa loob ng Kalingap. Hindi binibigay ng tama sa beneficiaries. Ito yung ito yung kanyang sinasabi dito, na sinabi ni Marilyn Chang dito, na meron siyang paninira dito, no? Na yung kinikita di umano sa mga beneficiaries ng Kalingap, hindi saktong ibinibigay ng Kalingap. Parang nagiging lugi ang mga beneficiaries dito. Ito yung pinapalabas, no? Na mas pinagkakakitaan lamang ng Kalingap ang mga beneficiaries. Pero yung mga beneficiaries parang nagiging kawawa dahil hindi sakto, hindi tama ang binibigay ng Kalingap. Ay paninira talaga ito kina Kuya Val at saka kay Kalingap Rab. Sabi niya dito, sponsor ni Rhea ang nagsabi na kung na sina Canoli ang nasa likod ng pagpapatulfo at sa Kalingap. Ito yung sabi ko nga, ito yung naging highlights. Nalaman natin, nakumpirma natin ngayon. Nakumpirma natin ngayon na sina Canoli nga talaga yung nasa likuran ng pagpapatulfo noon di umano at pagsasampa ng kaso di umano ni Rhea sa Kalingap. Ito kasi noon yung balita nung mainit ang usapan, no. So maraming mga nag-iisip, sino ba ang nasa likuran ni Rhea noon? And dito kinumpirma ni Marilyn Chang na alam niya kung paano gumalaw, kung ano yung ginawa ni Canoli noon sa pagtulong dito sa kay Rhea na para magsampa ng kaso, pero hindi ito natuloy. Sinasabi na ni Marilyn Chang kasi kaya malakas ang loob ni Canoli na magpatulfo dahil meron silang connection sa loob ng tulfo, no. Kaya siguro binabackupan nila ito sa Rhea. So dito sa live na ito ni Marilyn Chang, marami tayong malalaman at nalaman na mga ibinulgar niya patungkol dito sa sinasabi niyang di umano, quote and quote, na naging traidor dito sa loob ng Kalingap si Canoli nung siya'y nandito pa sa loob, kahit nung siya'y nandito pa sa loob ng Kalingap. Muli maraming salamat mga sangkayno sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam ng mga sakay mga kalinga, paalam.